Now we call him Abba Father. Ngayon, pwede na natin siyang tawaging Daddy God, Papa God. Ito kasi yung Abba, ibig sabihin niya, yung dear call, tawag nito, endearment call, yung tawag na, parang sa atin, sa tatay natin, di ba? Papa. So, yun. Daddy, tatay. So, matatawag na natin ang Panginoon, ang Diyos Ama, ng Papa God, Daddy God, di ba? Yun ang kaibahan natin. For His Spirit joins with our spirit to affirm that we are God's children. And since we are His children, we are His ears. O diba? At dahil mga anak tayo ng Diyos, tayo ay mga ears, mga tagapagmana. In fact, together with Christ, we are heirs of God's glory. Or, saya yun, di ba? Tagapagmana tayo ng Panginoon. So, wala tayong dapat kinakatakot. God owns everything in this world. If we obey Him, di ba, ibibigay niya according to His will. Ano po? According to, in alignment to God's will. Yung mga hinihingi natin sa Kanya. Wait lang. Sabi nga po, 'di ba, sa sabi ni Lord, 'di ba? Sa Bible din. Nakalimutan ko yung verse. Sabi doon, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. O, 'di ba? Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. So, of course, dapat nadidelight natin si Lord bago niya ibibigay yung ating mga panalangin. Dapat in alignment sa kanyang will. Yun po yun. Diba? But if we are to share His glory, we must also share His suffering. So, hindi lang sa glory, hindi lang sa happiness, we also must share His suffering. Ano yung suffering natin? Diba? Si Jesus, nag-suffer dahil pinako sa krus, pinahirapan, minamak. Tayo naman, bilang mga Kristiyano, talagang di maiiwasan na tayo imamak ng ibang hindi nakakakilala sa Panginoon. So, ganun po yun. We are heirs of God, co-heirs with Christ, di ba? We can share His glory sa presence ni Lord. So, sa atin ditong mga tao sa mundo, bilang mga tagapagmana, di ba? Tagapagmana tayo. God owns everything. God owns the sun, the universe. God owns the people. He owns everything. Di ba? So, we can be confident, di ba, na didinggin ni Lord yung mga panalangin natin kasi we are co-heirs. Di ba? Sabi nga, di ba, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. O, diba? So, delight yourself in the Lord. Delight yourself. How to delight? Read His Word, obey His will, be a good children of God, know God more, come to God, do His will. That is how to delight the Lord. Kaya, importante nagbabasa tayo ng Bible. Kasi, di ba, nagkakaroon tayo ng changes, nalalaman natin yung mga gusto ni Lord, kung sino si Lord, ano ba si Lord. That is delighting God. One way of delighting the Lord is through reading His Word, through reading the Bible. Pa? And He will give you the desires of your heart. Di ba, ang sarap? Pag sumusunod tayo kay Lord, at according to His will, at makakabuti sa atin, ibibigay ni Lord kung ano man ang hilingin natin. Basta sa kabutihan at makakabuti sa atin at makakabuti sa iba. Yun po yun. Hindi pwedeng hindi ibigay ni Lord yan. Kasi God is a generous God. He owns everything. We are His ears. Diba? Kaya lang sinasabi ko na, if you truly have the Spirit in you, and you obey the will of God,
Di ba sabi nga ni Jesus, ask whatever in my name, in His name, di ba? And I will give it to you. Ang sarap, di ba? Whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. So, dun yun sa word na believe. You must believe. We must believe. Kung yung prayer nyo, sa sarili nyo pa lang, hindi na kayo tiyak na masasagot ni Lord, na pagbibigyan ni Lord, paano ibibigay? You must first believe. So, yung believe kasi, magiging confident ka na ibibigay na Lord kung alam mo na according to His will. Hindi lang yung mga bagay na alam mong hindi maganda, di ba? According to His will. At kung may mga panalangin ka na hindi pa tayo na hindi pa binibigay ni Lord, kasi may waiting period yan eh. May right timing. So, keep on praying. Let us keep on praying and believing in God. Kasi ako marami talaga akong patotoo. Marami akong patotoo na mga panalangin ko binibigay ni Lord. Thank you, Lord, talaga. Ang sarap. Kung makakabuti sa'yo at sa iba, imposibleng hindi ibigay ni Lord. Ano po? So, keep on believing. So, yan po ang topic natin ngayon, life in the Spirit. Living in the Spirit of God and living with the instructions of God who is in us, the Holy Spirit. Ano po? So, ituloy po natin yung Bible reading sa next time. Kasi pag nagbasa ako, tinutuloy-tuloy ko, medyo mahaba na rin kasi ito. May kasama kasing explanation, inspiration, and illumination with the help of the Spirit in me. Next time, ipagpapatuloy natin yung Book of Romans sa chapter 8 pa rin about the future glory naman. No? Future glory that we have in God. Sarap, di ba? Okay, so yung sa mga tinatouch ni Lord and gustong tumanggap sa Panginoon kasi masarap po talaga maging anak ng Diyos. Napakasarap. Yung problema, hindi mo solo kasi may Diyos na tumutulong sa'yo. Ang sarap. So, nasa comment section po lagi, nasa comment section yung paano kayo mag-umpisa tumanggap kay Lord. No? May simple prayer doon, how to accept Jesus Christ to be your Savior and Lord. Napakasarap. No? So, thank you so much for watching. I pray na na-bless kayo sa vlog na ito, sa video na ito. And I pray na nakapagbigay tayo ng inspiration sa inyo. Thank you so much. God bless you. God bless you. See you in our next vlog. Next Bible reading time. Okay? Bye for now. Smile!